makalimaan ng 15 araw ng pananatili sa ospital, lumabas na ang TV host actor na si Vong Navarro nitong Huwebes upang dumiretso sa DOJ para panumpaan at lagdaan ang kanyang isinumiting supplemental affidavit. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpa-unlock si Vong sa Star Talk kasama ang kanyang abogadong si Attorney Alma Malyonga. Ano pa yung mga physical na masakit na naramdaman mo so far? Ayun nga dito, Ricky, after tanggalin yung pain reliever, medyo nararamdaman ko na yung mga nasipa ako dito. Yung panga ko, medyo pag umikab, masakit. Tapos yung dito, meron po ako ditong bukol. Yun na lang po yung mga nararamdaman ko. Nakakatulog ka naman mabuti, nakakakain ka na. Mga ilang araw po akong binibigyan po ng pampatulog. Kasi kahit ano pong pikit ko kahit pagod po ako, hindi po ako talaga makatulog. One of the first things that I suggested doon kay Direk Chito was really to consult the doctor because PTSD parang merong traumatic na syndrome ito and that has to be addressed. Other than the physical, there's also of course the psychological. And I'm very happy na in-inform ko that he is seeing a doctor. Kinailangang operahan si Vong dahil sa napinsalang cartilage ng kanyang ilong noong January 28, Martes. Natatakot ka rin mag-isa sa mo? Simula po yung parang natakot ako yung after po akong operahan sa ilong. Yung paggising ko po sa operating room, walang tao. So feeling ko bigla silang darating doon. Kaya tinatawag ko po yung doctor ko. So nagpanic po. Sa February 14 ang itinakdang araw para sa preliminary investigation sa parehong kasong isinampa ni Vong at Denise sa isa't isa. February 14 is really the date no, kung kailan magsasubmit sila Cedric ng kanilang at saka sila Denise ng kanilang counter affidavit. Pero baka mag-extension sila, hindi natin alam. Tungkol sa ring. Papatulan ba namin? Nakita niyo na ba yung affidavit complaint? Ang affidavit complaint si Denise lang. May kwento lang siya. Meron na siyang kasamang kaibigan na hindi niya gustong pangalanan. Meron bang medico-legal? Wala. Malaki na ba yung mga anak mo, ano? Opo, malaki na. So, naintindihan kaya nila yung naintindihan kaya nila yung nangyari? Ang age na ba nila po? 17 and 15. Yes. They would be aware and they would certainly be affected about what is being said. Aside from yung pag-alala nila doon sa kondisyon ng kanilang tatay. Paano pala sinabi doon sa mga anak mo? So, nalaman lang nila sa dyaryo. May mga nag-tweet sa kanila, may mga Sa school. Sa school. Sinasabi ko lang na ako yung tatay niyo eh. Hindi ako gagawa ng masama na ayokong gagayahin niyo paglaki ninyo o pagtandaan ninyo. Ako dapat ang image model nila para po ganun. Ang sinasabi ko lang po sa kanila kung ano yung napapanood nila hanggat maaari. Huwag niyong intindihin, baliwalain. Pero mahirap po. Siyempre, mga anak ko po yan eh. Hindi sila papayag na hindi nila mapanood o hindi nila makita kung ano po yung nangyari sa akin. Kasi nakita nila po yung itsura. Oo, kunong unang ano. Tinis ko po yun. Huwag po silang papuntahin sa ospital. Lalayo ko po nila makita na ito po ang dinanas ko. Kumpiyansa naman ang kampo ni Vong na Nobody is above the law. The system can work. We can do it fast. We can do it right. Yun lang. And I would like to thank Vong. It's not easy for him. It was not an easy decision to make. And he is aware. In-explain namin sa kanya yung consequences and even the fact, the reality that ang proseso medyo hindi ganon kabilis. Paano pag wala na ang media coverage? Eventually, may mga may malaking balita, may balita na papatong. Paano ba ng media coverage? Maano kaya yung chances ni Vong nyo? Maapektuhan mo ba yan, Maapektuhan attorney? kaya sa pag-usad ng kaso? If we do this right, kung gawin natin ito ng tama at yung mga dapat makulong ay makulong, it will send a message, we hope. Kasi kung ngayon pa lang nagpapadala na tayo sa takot, mag-give up na lang tayo, umalis na lang tayo, di ba? So, Simulan na eh. wag natin pag-isipan muna yon. We will do what needs to be done. We will take care of ourselves. We will pray. And we will hope that the system works. Anyway, nasabi niya doon na, may quote ko lang na hindi rin daw siya, wala raw siyang kinatatakutan, hindi rin daw siya natatakot. Cedric, yung sinabi niya, naniwala ba kayo doon? Mahirap kasing bigyan ng halaga
yung mga sinasabi ng alam na natin dahil nakikita sa dalawa nating mata na hindi nagsasabi ng totoo. So, saan tayo maniniwala? Napapagod ka na sa lahat ng nangyayari ngayon. Buhay ko po yung nakataya po dito, Manay. Hindi lang buhay mo, buhay ng mga anak mo. Buhay po ng pamilya ko, ng mga anak ko. Kaya lang po lumalakas yung loob ko dahil po sa mga suporta po na binibigay sa akin ng mga kaibigan ko. Yung girlfriend mo, paano ka nag-sorry sa kanya? Kaya nga sinasabi ko paulit-ulit, kung meron po akong pagkakasala, sa girlfriend ko po yun. Oo. Sa kanya po yun. Sa kanya po ako may Hindi kasalanan. mo siya talaga nag-alaga sa'yo. Never siya nag-doubt. Siyempre po, iniisip niya muna kasi ngayon yung nangyari. Pero later on po, sobrang mahal po ako. Sobrang Oo, makikita mahal. naman, di ba? mahal. Ano yung leksyon na tunan mo ito? Siyempre, ito po, parang lesson po sa akin to. Dapat po maging faithful tayo sa girlfriend natin, ang asawa natin. Pinisay ka ba doon? Especially sa mga anak mo, sa mga supporters mo, sa mga fans mo, at doon na rin sa... Mga nakagawa ng kasalanan sa'yo. Ang Sa tingin mo, mensahe ko nakagawa po ng kasalanan sa mga sa'yo. anak ko, sana maging malakas pa tayo at magdasal tayo ng sabay-sabay. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po sa lahat po ng mga dasal at paniniwala niyo po sa akin at hindi niyo po ako inuhusga. Iba po yung pinakita nilang pagsuporta po sa akin kasi sinasabi po nila na kasama kami sa laban. Mga nanay po ito, mga estudyante po ito mga nagsasalita. Parang ang sarap. Ang sarap po makarinig sa ibang tao na hindi mo kilala. Ang sarap po ng pakiramdam. Yun po yung mga tipo nagbibigay sa akin ng lakas pa ng loob para harapin po itong mga pagsubok po sa atin. Thank you sa tiwala. Thank you, attorney, sa Thank you, tiwala. attorney. Samantala, hinahawakan na ni Attorney Raymond Fortun ang kaso ni Cedric bilang bago nitong legal representative. Inanunsyo niya ito mismo sa isang public post sa kanyang Facebook account itong Huwebes. Naniniwala umano si Fortun na hindi pangingikil ang ginawa ni Lee mula kay Navarro, kundi settlement lang upang hindi na umabot sa korte ang usapan. Sa pagpapatuloy ng lalo pang umiigting na kwentong sangkot si Vong Navarro, panig ng ina at lola o mga kaanak ni Denise Cornejo, maglalahad ng kanilang mga saloobin. Susunod na, exclusive! Di pa po naririnig, di pa po nabibigyan ng pagkakataon. Mainit pa rin pinag-uusapan ang kontrobersyal na panayam ng Star Talk kay Denise Cornejo noong nakaraang Sabi linggo. ko lang po, kung mapapansin niyo po, lagi na lang po ang panig ni Vong. Di pa po naririnig, di pa po nabibigyan ng pagkakataon magsalita ang mga taong naapektuhan at biktima. The hashtag Denise was a top trending topic in the Philippines during the much talked about live guesting. Kaya pasensya na po, hindi po ako makapangyarihan. Nasasaktan din po ako sa mga maling nakikita at mali ko po natatanggap. On YouTube, the uploaded video of the interview has been viewed more than 3 million times. Nanganak na rin ito ng iba't ibang memes at parody na pinagpipiestahan pa rin hanggang ngayon sa cyberspace. This controversy involving Denise, Vong and Cedric is far from over. At habang may kasong mapag-uusapan, hindi matatapos ang palitan ng saloobin at pananaw. Lahat may sinasabi, lahat nakikisali, lahat nakikitrend.